Shalom, shalom, my dear brothers and sisters. This is the Preaching in the Wilderness series, a daily reading of the Catholic Gospel reading that is being read all around the world in the Catholic Church. The Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Glory to you, Lord. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish, they had seized him and all those with him, and likewise James and John, the son of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, late ako ngayon. Tuloy-tuloy po yung ulan at saka masarap matulog. Okay, tanong lang po, narinig niyo po ba ako? Testing mic 1, 2, 3. Testing mic 1, 2, 3. Kasi kahapon nung nagano ako, hello, narinig po. Kung nakakarinig kayo, pakisabi opo. Pakisabi naman ng thumbs up kung narinig ako. So, kasi kahapon, habang nag-share ako about the spiritual warfare, yung ipinasok ko yung spiritual warfare kahapon doon sa sharing ko, ay biglang yung halos yung later part pala nung mga pinagsasabi ko ay biglang nawala. So, sana may makasagot kung narinig ba ako. So, ganon kapag patungkol na dun sa exposing the work of the enemy, ay talagang i-disrupt niya yung about sa pag-expose sa kalaban. So, ang ipinapakita dito na kung paano tinawag si Simon Pedro kasama yung si Santiago at Juan na anak ni Zebedeo. So, tinawag sila after sa kanilang pambihirang karanasan na nakaranas sila ng himala sa Panginoon bago
nang ma-encounter nila ang Panginoon. Halos lahat naman ng mga alagad ay prior sila sumunod sa Panginoon ay may mga karanasan sila sa Panginoon. At si Simon Pedro, mangingisda siya, pero most possibly ay kasi marami na siyang after dito sa pangangaral ng Panginoong Kristo ay narinig niya at alam niya na ang Panginoong Kristo ang Mesiyas. Kaya noong inutusan siya hiniram yung kanilang bangka para makapagpangaral ng Panginoong Kristo na hindi siya na dudumog ng mga tao. Hiniram yung bangka at doon siya nangangaral sa bangka while ang mga tao ay nasa pangpang. And then so narinig niya Simon Pedro yung pangaral ng Panginoong Kristo. Then after nila ipahiram yung bangka sa Panginoong Kristo ay they were rewarded by the Lord. They were rewarded by the Lord. Unang-una na doon yung himala na makakita sila ng himala. Bakit makonsider natin na himala? Kasi sabi nila dito ang sagot nila sa Panginoong Kristo na all through the night ay wala sila nakuha. So, mga expert fishermen ang mga ito. So, wala sila nakuha. Pero nung sinabi ng Panginoon ay sumunod si San Pedro. Siguro ang isang aral na makikita natin dito na once na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon ay may mabuting magaganap sa atin kapag sinusunod natin ito. Amen. So makita natin dito yung pagpapakita ng bunga ng pagsunod ni San Pedro. Kasi nung sinabi ng Panginoon, sabi niya, lower the nets. Pagod na sila magdamag, wala silang huli. Baka may nahuli man mga botete. Pero nung sinunod nila, ay may nangyaring mabuti. So, ibig sabihin, tayo man din ay kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, something good will happen to us. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kapag sinusunod natin ang Panginoon sa ating buhay, ay something good will happen to us, mga kapatid. And then, nung sinunod nga nila, then after noon ay hinatak nila yung net. Ay nagkaroon ng napakaraming huli. Actually, ito siguro yung event na kung saan nakahuli sila ng 153 fishes. So because of that, because of that obedience sa Panginoon, nagbunga o nag-result ng mabuti sa kanila. So after that, ay sinabi ng Panginoon sa later part, from now on, ay magiging mamamalakaya ka na ng tao. Kung ikaw kaya sa tingin mo, tawagin ka ng Panginoon, pinakitaan ka ng Panginoon ng himala sa buhay mo, then after that, ikaw kaya tatanggi kapag sinabi ng Panginoon na sumunod ka sa Kanya. Diba? At your very own eyes, expert ka na mangingisda, wala kayong huli magdamag, then umaga na, araw na, ay inutusan ka na i-lower mo yung nets at nakahuli kayo ng napakarami. Then after that, naggumawa ng himala ang Panginoon sa buhay mo. Pag sinabi niyang sumunod ka sa akin, hindi ka ba susunod? Diba? Kung yung pagsunod ni San Pedro na i-lower yung nets ay nagkaroon ng
nagkaroon ng katugunan, nagkaroon sila ng huli, nung sumunod siya, there is a blessings after they obeyed, much more nung tinawag sila ng Panginoon na sumunod ka sa akin. Makakatanggi ka pa kaya na sabihin ng Panginoon, sumunod ka sa akin? So, that is why mga kapatid, na once na sa tingin natin na sinasabi na ito ng Panginoon, of course, lalo na sa ating kapanahon, i-discern din natin kung paano natin ma-discern yung kalooban ng Panginoon sa atin. Pag sinasabi sa atin, lalo sa kapanahonan natin, hindi natin pwede basta-basta rin pakinggan, baka mamaya. Kaya nga, ang napakahalaga sa ating kapanahonan ngayon, kaya bago tayo gumawa ng desisyon, lagi nating isang guni sa Panginoon. Kaya ngayon sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di ba? In all your ways acknowledge Him, and He shall direct their path. Ang sabi doon, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, nung ulitin natin yung part na yun, expert na mangingisda sina San Pedro. Expert sila na mangingisda. Siguro kung sinabi ng Panginoon na i-lower yung nets is baka kung hindi nila kilala ang Panginoon at hindi nila na narinig yung pangaral ng Panginoon, baka pagtatawanan na nila ang Panginoon kasi mga expert fishermen sila. Pero ganoon pala kahalaga yung obedience kasi narinig nila yung pangaral ng Panginoon at nakikilala at na-recognize nila ang Panginoon na siya ang Mesiyas. Kaya nung inutusan sila, sinunod nila kahit expert sila ng mga fishermen. Di ba may mga tao na kapag pagsabihan mo, who you? Alam namin ginagawa namin. We are expert fishermen for a long time. Magdamag na kami ng isda, wala kaming nahuli. Ang mas maraming isda is sa gabi, kaya nga gabi sila nangingisda. Di ba? At na-attract yung isda sa pamagitan ng kanilang ilaw. Di ba? Yung ilaw nila sa boat, na-attract yung isda doon. Then, umaga na, utusan mo kami para i-lower yung nets, pero hindi nila pinairal yung kanilang kaalaman or kanilang expertise sa Panginoon. Bagkus sumunod sila. So, yan yung napakahalaga mga kapatid, na let us not rely on our own understanding palagi. Lagi nating isang guni sa Panginoon. Lagi nating yung kaalaman natin, yung karunungan natin ay let us lower it down before the Lord. Yan yung sinasabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So yan yung Ebanghelyo ngayon. Kapag marinig natin na sinasabi ng Panginoon sa ating puso, sundin natin. Kung ito ba talaga yung kalooban niya para sa atin, then let us do it. Lord, every time na may gagawin tayo is ipag-pray natin. Isang gunin natin, Panginoon, give me tama ba itong gagawin ko ng mga decision sa buhay. Diba? I-pray natin sa Panginoon. And then, kung yan yung kalooban ng Panginoon, alam natin na kung kalooban ng Panginoon, either is a confirmation na mga blessing yan sa buhay natin katulad nitong nangyari sa mga alagad. So, yun mga kapatid.
And because of that, na nakaranas sila ng himala, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Panginoon. Sapagkat na-realize nila na ang Panginoon ang kasapatan ng kanilang buhay. Yan mga kapatid. So, with that, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa Panginoon. At may God bless us all. At maraming salamat sa mga nag-like at mga nag-comment at mga nanood at yung nag-share nitong ating pinag-usapan. So, shalom that is by na mga kapatid. May God bless us all. May God keep us safe and sound at iligtas tayo sa anumang sakuna o sa anumang kapamangkan, sa anumang disgrasya at sa anumang sakit na dulot nitong patuloy na pag-ulan at dulot ng mga baha. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa leptospirosis at iba pang mga karamdaman na maaaring idudulot nitong mga patuloy na pag-ulan sa ating bansa. So may God bless us all mga kapatid. Shalom.